So ibig sabihin na Sir Lito, itong mga pahayag nila, banat nila sa loob ng impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala na mag-umpisang impeachment trial, hindi pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa public trial. In fact, mabanggit ko lamang, Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay nasa majority, hanay ng majority, ay nagsabi na bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel La Chica, no? Bilang witness, bilang hostile witness. Ah, Bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin ng prosecution na hostile witness itong si Colonel La Chica, no? Samantalang lahat na lang ng tinutumbok ng yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel La Chica ang nakakaalam tungkol doon. Bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica? Dahil ba takot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro imbento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun eh. Para sa ordinaryong mamamayan, bakit nga ba ayaw? Bakit nga? Sila ang dapat tumawag eh. Hindi naman trabaho ng depensa yun eh. Trabaho yun ng prosecution. Pero ayaw nila at di ba? Pati yung matatandaan mo, Admar, doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats. Nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring ang tawag dito, internet o online press conference, ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo, di umano, na si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo. Bakit umatras sila ron? Kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudunong-dunungan sa Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Huwag na natin sabihin masang Pilipino. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati mga middle class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino eh. Pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita. Ano po, pasensya na po. Nagamit ko yung salitang paborito niyo gamitin na tanga o estupido. Sorry po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Opo. Sir Lito, si Almar po ito. Balikan ko lang po yung tungkol po doon Yes, sa Almar. baha. Kasi nitong nakaraang mga linggo ay isa yung Metro Manila sa talagang nakaranas po ng pagbaha. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung dapat or ano po ba ang isa sa mandato ng MMDA po, sir? Kasi ang pagkakaalam po natin mga kababayan, ang MMDA is nasa traffic. Pero ang MMDA din po ay merong pondong natatanggap mula sa gobyerno para po dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta po nitong mga nagdaang araw po, sir, or linggo. Kasi nga nakaranas po ng malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila po, sir. Opo,
hindi lamang yung pondo na inilalagak sa DPWH na nabulgar na nung isang taon, yung dami ng flood control projects na substandard at ghost projects, kundi pati yung pondo na binibigay hindi lamang sa MMDA kundi sa mga congressmen ng iba't ibang distrito sa Metro Manila na dapat ay ginagamit para nga maibsan yung mga baha. Pero nakikita natin, wala ring nangyayari. Well, sige, pagbigyan natin ng konti. Halimbawa, doon sa Araneta Avenue, sa pagitan ng Caloocan at Quezon City, na dati lampas ulo ang baha, ngayon hanggang leeg na lamang. Maraming salamat po sa inyong nagawang bumaba ng konti ang baha. Pero, tingnan po ninyo yung sinabi kamakailan lang, nakita ko sa social media, yung pahayag nitong mayor ng City of Manila, si Isko Moreno Dumagoso, na sinasabi niyang nilahad niya kung magkano ang natanggap na flood control na mga projects ng bawat distrito ng Maynila. Yung pong dalawa doon na pinakamalaki ang mga nakuhang flood control, yung isa ay 4 billion, yung isa ay mahigit 2 billion. Yun po yung mga kasama doon sa nakikita natin araw-araw yung kanilang pagmumukha doon sa impeachment trial. Sila po yung taga-usig, sila po yung taga kung ano-ano mga binibitiwang salita. Meron pa isang pastor diyan na naging congressman dahil sa pagmamanipula ng COMELEC. Sinasabi pa na kaya daw binabaha tayo at kaya daw nagpapadala ng ulan ang kalangitan ay dahil nga dito sa impeachment hindi ma-impeach si ma-convict si Vice President Inday Sara. Ewan ko po kung saan humuhugot ng mga ganitong pananalita itong mga defenders ng ating administrasyon at mga taga-usig ng mga Duterte. Opo, kaya ako po na itanong sir kasi kung titignan mo doon sa website ng COA, doon sa record ng MMDA, 100% po halos lahat ng mga nasa records nila. Ibig sabihin, nagamit ng tama yung pondo na ilagak doon sa kung ano man yung mga programa na kanilang gustong maipatupad, mga proyekto para dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta kapag umuulan na po. So, sa tingin po ba ninyo, dapat din po bang imbestigahan itong MMDA, sir, sa mga nangyaring pagbaha nitong nakaraan? Considering na makakaranas na naman po tayo ng mga pag-ulan kasi nga may mga bagyo pa po tayong aasahan sa mga susunod pa po na mga panahon, sir. Dapat lahat ng sangay ng gobyerno dito sa Metro Manila, yung MMDA, pati na yung mga local government units, no? Dapat imbestigahan kung ano ang kanilang mga naging sins of omission or commission patungkol sa flood control. A picture says 1,000 words, sabi nga, no? Ayan ay isang kasabihan. Di ba yung nakita nating basura na tumambak doon sa spillway sa Baclaran na kaharap paman din ng simbahan ng Baclaran doon sa Parañaque? Lumantad yun sa buong mundo. A sea of garbage in Manila. Yun ang lumalabas sa CNN, sa BBC, sa Al Jazeera. Malaking kahihiyan ito sapagkat at lumalabas pa, halimbawa, meron tayong writ of kalikasan patungkol sa Manila Bay. Sinabi ng Supreme Court, halos 2 dekada na nakakaraan na kailangang lahat ng sangay ng gobyerno ay gumawa ng pamamaraan para linisin ang Manila Bay. Pero ano lumalabas? 1/3 of the whole world's plastic garbage dito sa Pilipinas nang gagaling. 1/3. Talo pa natin ang India. Tayo ay 110 million. Ang India ay 1.5 billion. Ang kanilang garbage ay 17%. Tayo ay 34%. Saka nakakita ng ganyan, ano? Kaya there is a total breakdown of governance, no? Na nakikita natin. Maliban pa diyan, eto, Almar, ngayon lang umaga ko natanggap, no, na balita. Merong isang tao na ikinulong dahil nung 2 araw na nakakaraan, taga doon sa isang convenience store sa Paco, ay nagnakaw ng isang dilata, no? At ngayon ay nakakulong. Kaya naman nakapagnakaw yung taong yun ay dahil gutom na ang kanyang pamilya.
dahil sa isang delata ngayon ay nakakulong. Ito'y dito sa Maynila sa San Andres Bukid, no? Ganyan nakahirap ang buhay ng tao. Kaya kanina nga nung pinakita ko yung repolyo na 100 piso ang halaga na hindi naman kalakihan, no? Naisip ko at ito'y nabanggit sa akin ng isang malaking negosyante na may nagmamay-ari ng maraming mga supermarket dito sa ating bansa na ang benta daw ng halos lahat ng pagkain, delata, pati alak, lahat ay bumagsak. At ang tumataas na lamang ang pagbenta o pagbili ng ating mga kawawang mamamayan ay instant noodles, no? Kasi yun ang lamang tiyan ng may hirap ngayon. Bigas sa isasaing tapos lalagyan ng instant noodles, no? Na may sabaw, may lasa, may alat, no? Yun na lang halos araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos. Yun na lamang halos ang kanilang lamang tiyan. Pag ganyan ang pinapakain natin, lalo na sa ating kabataan, lalaking mga morons yan. Lalaking walang ipapasok sa ulo niyang mga yan pag pumupunta sa eskwelahan. Dahil walang nourishment, walang enough nutrition na pupunta sa kanilang katawan, no? Talaga sadyang nakakaawa na ang ating kababayan. Mm. Sir, hindi po ba ito insulto sa ating mga kababayan? Kasi nitong mga nagdaan kapag umuulan, sasabihin lang ng mga kawani ng gobyerno na patuloy kaming nakamonitor, minomonitor namin yung sitwasyon. Hindi po ba ito parang hindi to deserve ng mga Pilipino po, sir, yung mga itong klaseng performance po ng ating pamahalaan? Definitely hindi deserve. Monitor na lang sila ng monitor, no? Wala naman silang ginagawa pagkatapos. Pag pumasok na ang Nobyembre, Disyembre, at tumigil na ang pag-uulan, tumigil na ang bagyo, back to the same. Wala nang pakialam. Hanggang sa susunod na namang tag-ulan, hanggang sa susunod na namang tagbaha. No? Ganyan na nangyayari, no? At worse than that, kung kumilos man at gumawa ng mga proyekto, puro corruption pa. Mas malaki ang napupunta sa bulsa ng mga tagapamahalaan, mga kurakot, kaysa sa napupunta sa proyekto. Kanya ang nangyayari, yan, ghost projects, flood control na isang bagyo lang sira na, no? Inaanod ng tubig, ayan ang nangyayari. So, trilyon na nga 'di ba sabi nga ni Congressman Egay Erice, kanyang kinuwenta ito. Umaabot na sa 1.9 trillion ang tinatapon natin, no, sa mga flood control at iba't iba pang proyekto. Pero wala namang nangyayari. And yet, the solutions have already been told by so many people, including yung isang sikat na arkitektong si June Palafox, no, na siyang nagplano at nagdisenyo ng Dubai, no? Matagal na niya sa panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron ng mga solusyon yan, yung pag-continuous dredging ng Laguna de Bay, yung paggawa ng spillway mula Laguna de Bay patungong Manila Bay passing through Parañaque para maging dalawa ang daluyan ng tubig. Kasi right now, pag umapaw ang Laguna de Bay at galing naman sa mga bundok ng Sierra Madre ang tubig na pumupunta dyan, ang labasan lamang niyan, lagusan niyan ay Pasig River, no? Via the Manggahan Floodway. Pero ang solusyon noon magkaroon ng another spillway. At pinakamalapit na dadaanan ng spillway, pinakamaigsi na ruta ay sa Parañaque ang dadaan. Wala tayong ginawa doon, no? Yung Laguna de Bay na dapat dinredge na, hindi natin tinuloy ang dredging. Nahabla pa tayo sa arbitration, natalo tayo, nagbayad pa tayo ng danyos, perwisyos dun sa Belgian company na siyang nanalo sa bidding noon, ano? At napakadami pang mga solusyon, no? Yung mga paggawa ng imbaka ng tubig baha sa ilalim ng mga malalaking bakanting lote dito sa ating Kamaynilaan. Walang ginagawa ang pamahalaan But all of these solutions have already been told to us. Matagal nang pinlano ito Opo.
panahon pa nga ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang kanyang anak ang presidente, meron ba imbis na flood control project diretso sa bulsa ng mga magnanakaw? Kaya ko po na itanong, sir, kasi may mga nasa pamahalaan na parang tila ginagamit din na kumbaga kumukuha din ng atensyon gamit itong kapag bumabaha. Kasi nga yung dito sa MMDA, itong si Torre ay may mga pictures o post. Hindi naman masama yung post niya, pero yung ganitong estilo, sir, na kumukuha ng simpatya, na kumukuha ng hindi ko makuha yung tamang term, pero yung may mga plano sa susunod na eleksyon kasi may mga nagsasabi na tatakbo daw itong senador, kaya nga umeepal kapag may mga ganitong sitwasyon po, sir. Ano po masasabi po ninyo Yun dun na nga, umeepal. Opo. Talagang balita ko sa mga sources ko talagang may balak na tumakbo sa mas mataas na tanggapan katulad ng Senado. Pareho rin nung nakita nyo sa Pampanga ba yun na nagpunta si Secretary Vince Dizon dahil trabaho naman niya yan, DPWH siya, nagpunta kasama si bagong Cabinet Secretary Benhur Abalos. Hindi naman trabaho ng cabinet secretary yun, pero ando doon at nagkokomento rin tungkol sa baha. No? Yan ang mga taong alam natin na may mga balak na tumakbo sa posisyon na naman sa darating na halalan. Kaya puro politika ang inaatupag ng ating pamahalaan at ang mga galamay ng ating pamahalaan. Hindi iniisip yung kasalukuyang paghihirap ng taong bayan. O ito, pumatak na naman, lumakas na naman ang ulan dito sa amin. Ewan ko dyan sa inyo sa Makati. Pero ganyan no? At alam naman nating taon-taon, tayo ay dinadaluyan ng 20 hanggang 21 bagyo. Alam natin yan Maliit pa tayong mga bata. Yan ang ating geographical curse. Wika nga, no? Talagang daluyan tayo ng mga baha at daluyan tayo ng bagyo. Ano ginagawa natin? No? Opo. Sir, panghuli na lang siguro dito sa issue ng baha, sir. Kapag umuulan, laging sinasabi ng ilan sa nasa pamahalaan, lalong-lalo na yung Pangulo, ay sinisisi yung ulan. Kaya nga bumaha daw kasi umulan. Ito po bang statement na to ng Pangulo po, sir, at ng ibang mga nasa pamahalaan, itong mga politiko na sinisisi yung ulan kasi nga sinisisi yung ulan sa pagbaha? Ito po ba yung indikasyon o ito na po yung patunay na sa sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na isang weak leader po si BBM, sir? Malinaw naman yan Hindi na natin kailangang ulit-ulitin yan. Noong pa sinabi na ni Pangulong Duterte at pagkakamali din ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara, at marami naman sa atin ang mga na-loko, wika nga, no? Na naniwala na posibleng gumanda ang buhay ng tao pag nagsama si Vice President Inday Sara na siya naman talagang nagpapanalo kay Pangulong BBM. Pero tingnan mo na lang yung nangyari nung nakaraang linggo. Halos buong linggo walang klase at walang trabaho. No? Hindi kasi dahil nga sa baha. Pareho nung anak ko, galit na galit nung isang linggo kasi yung apo ko, yung anak niya, na dapat ay nagpumapasok sa eskwelahan, kuminsan dinala na sa eskwelahan, pagdating doon walang klase. No? Ang mahal-mahal ng tuition na binabayad mo ko, ikaw ay middle class. Ang klase, anong dunong ang papasok sa ating mga kabataan kung ganyan ang ganyan? Yung trabaho na natitigil, binibili yung kawawang mga na naglalakad sa baha pagkatapos walang masakyan dahil din sa baha, hindi nakapasok sa trabaho, walang sweldo, no? The physical and economic cost of flooding, brought about by rains, no? Is it's such a monumental problem, no? The impact on the economy is so much, no? Kaya pati presyo nga ng mga gulay at lahat ng pangunahing bilihin nagsisipagtaasan. May solusyon naman gaya nga nasabi ko kanina, maraming solusyon na nailahad na sa atin. Bakit hindi ginagawa? Bakit ngayon lang
Na dito nga sa bagong project, sa bagong budget nila na 7.2 trillion ay nagkaroon na naman ng flood control. Meron na namang ipapasok sa flood control na 107.4 billion na flood control projects. Sa National Expenditure Program pa lang yan. Pagdating yan sa Kongreso, dadagdagan at dadagdagan na naman sigurado yan ng mga dorobo dun sa ating lehislatura, no? Para kumita na naman sila dahil eleksyon na sa susunod na 2028. Opo. Sir, last na lang on my part. Doon po tayo sa impeachment po, sir. May mga senator judges na nakikita na parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga, kumbaga, sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos may mga senator judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot, ay yun nga, nasasabihan ng tanga, sir. Masasabi po ba natin na for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung magiging boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po? Dalawa ang nakikita ko pangitain dyan sa impeachment trial. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, iko-convict nila si Vice President Inday Sara. So, kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para makonvict si Vice President Inday Sara, at least siniraan nila ng siniraan in the hope na hanggang ngayon naman hindi natin nakikita sa surveys, in the hope na bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Number one. Pangalawa, parte rin yan ng propaganda value ng kanilang mga ginagawa dahil hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Wika nga kung nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Corona impeachment trial, dinaan sa pork barrel, sa PDAF, no? Tinatawag na PDAF, na dinagdagan ng anywhere from 50 million, ganun kaliit no, 50 million to 100 million each. Ngayon sigurado billion-billion ang pinag-uusapang projects o pinag-uusapang ilalabas para masuhulan ang pwedeng magpasuhol para mag-convict kay Vice President Inday Sara. At the same time, nagawa nila yung kanilang panaginip, pangarap nila na masiraan si Vice President Inday Sara. Pero ako naman ay nagpapasalamat doon sa mga matatag na mga miyembro ng minoriya at ilang mga independent sa majority na pag nagtatanong, nakikita mo na ang gusto lamang malaman ano ba ang katotohanan, no? Whereas merong mga ilan dyan, no, na talagang wala sila, talagang kasangkapan na lamang sila, instrumento na lamang sila ng Malacanang upang mapabagsak si Vice President Inday Sara. And that is the reason also kung bakit batay na rin sa mga surveys, parang walang interes ang taong bayan sa nangyayari sa surveys, sa impeachment trial. Hindi na nanunood. O makinig man, kapraso, pakikinggan, tapos magsasara na ng kanilang mga cellphone, magsasara na ng kanilang TV. Dahil parang kung basta ang taong bayan na nakapag-conclude na sila in their minds, no? Na-conclude na nila na ito'y paninirang puri lamang, itong impeachment trial, no? Ito'y politika lamang ang dahilan, hindi accountability, hindi transparency, hindi justice. Ito ay paninira lamang at pamumulitika lamang. Kaya hindi na nakikinig ang taong bayan baliwala na sa kanila. Wala. Magkaaksayahan mo pa ba ng panahon yung impeachment trial? Ganun na nangyayari ngayon, no, Almar?